Sama! magandang araw po. Tama tayo. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio, bumabati sa inyo, mabuhay po kayong lahat ng ugat sa inyong katawan. Alam niyo kung bakit nandito ako at wala ako sa studio ay dahil sa mga congressmen ninyo. Sabagkat, hinatrap ako rito sa bahay at hindi po kami palabas dyan sa isang malaking mall. Hindi ko na babanggitin. Ang palagay ko, Manang Juvie, Opo. ay ito ay may tinakpang creek o whatever, kaya bumabaha. Dati naman hindi. Anyway, kasama ko si... Miss Juvie de Guzman. Hindi ako nakapunta sa studio. Dahil nga rito, ito, nakatrap kami rito. Sana ay humupa at may mga kailangan akong gawin after this. Ayun. At nakita mo naman kahapon ba, Manang Judy, ay hindi ka ginigising sa gitna ng gabi. Ay, nako! Warning. Ginigising ako sa lamig at sa tulo ng bubong. Ayan. Yung telepono mo, hindi ba tumutunog yung rainfall warning? Tumutunog naman po. Tumutunog, di ba? Opo. Kaya di ka makakatulog. Babala, di ba? Yes, yes. Si Babala, di ba? Kamag-anak ni Babalu. No, asawa ni Babalu. Yan. At nagsasabing, orange rainfall, red rainfall. Ang ibig sabihin ay bumabaha na at hindi nawawala. Maigit isang linggo na yata, Manang Jubes, ano? Opo, yes, grabe. Etong rainfall na ito. At eto nga po, parang ang kalikasan na ang nagsasabi sa ating pamahalaan na Opo. ikaw, impeachment ka ng impeachment. Ito ang problema. Ang baha, yung kinupit na 1 trilyon mahigit. At ito ang nakakatawa, Manang Jubes. Opo. Dahil dito sa baha ay napopospon at nasususpinde. Hindi lamang ang klase, hindi lamang ang trabaho, kundi pati ang impeachment. Yes. Lahat tayo napeperwisyo. Oo. At pinapakita dyan na ang problema ay hindi ang impeachment. Ang mismong impeachment ay na sususpend dahil sa baha. Ibalik natin sa baha kasi ang usapin. Opo. Ay diversionary tactic yan Alam naman natin di ba, Manang Jobs? Yes. At saka yung... Bakit nila yung impeachment na yan ay itinutulak ng malimit. Number 1, baka sakali, Baka Opo. sakali. Sige. Baka sakali na ma-knock out nila si VP Inday Sara from the 2028 presidential race kasi alam nila hindi nila kayang talunin. Bakit kasi? Wala. Pero Wala. Tony, ang dami na nilang pera. Hindi pa ba sila nasasatisfy doon? Ay, hindi. Mamaya, alam mo, kita mo Manang Jubes. Opo. Hindi porket ikaw ay nasa administrasyon, hindi porket ikaw ay suportado ng mga congressmen, ng kung sino-sino, ikaw ay mananalo. Eto case in point, i-analyze natin, Manang Juby. Yes po. 2010, sino-sino bang tumakbo noong 2010? Naalala mo pa ba? Hindi masyado. Sino bang binoto mo noong 2010? Sa panahon ni... Hindi, yung 2010, pagkatapos noong termino ni President Gloria Macapagal Arroyo. So, ang mga contenders noon ay... Si Duterte pa rin. Si dating Pangulong Joseph Estrada. Joseph Estrada, yes. Yes. Nung una, siya ang lamang Aha. survey. Opo. Then, namatay si Cory Aquino. Biglang lumitaw. Alam nyo, etong mga Aquino, yan ay nagiging relevant sila basta may namamatay. Nananalo agad. Paano ba naging Pangulo yan? Di ba namatay si Ninoy, pinatay. Opo. Ang itinuturo doon, hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Sa palagay hindi. Sa totoo lang, kasi walang mapapala si Pangulong Marcos Sr. na patayin si Ninoy Aquino. Alam niya. Opo. Yan, na kapag may nangyari kay Ninoy, siyang masisisi at maaring bumagsak ang kanyang gobyerno na nangyari na.
Correct. Diba? Opo. Sapagkat ang itinuro ng Agrava Commission ay si General Ver na napakalapit Ah, Pangulong Marcos Sr. yes po. Parang ngayon na kapag ang sinabi mo ang gumawa ay si Martin Romualdez, iisipin agad ng mga tao whether totoo or hindi ay si Pangulong Marcos Jr. dahil malapit sila. Nung panahon Yes. noon, at baka hindi ka pa buhay noon, bata ka pa eh. Magkamag-anak sila. Oo, magkamag-anak talaga sila. Opo. Si Ver ay pinsan Ni- ni Marcos Sr., si Yes. General Bian Ver. Yes po. Pinsan. In the same way na si Martin Romualdez ay pinsan ni Pangulong Marcos Jr. Alam mo, kinikilabutan ako sa paralelism eh. Mm. Noong panahon ni Marcos Sr., nung pinatay si Ninoy, at ayan eh, dapat pag-usapan na natin sapagkat Sige po. di ba, ay yung anibersaryo na naman ng assassination ni Ninoy Aquino. Kaya holiday, pero sa ating media, walang holiday. Walang holiday, sa- opo. Anyway, yakang pagpatay na yan na sinabi ng Agrava Commission o at least yung majority na ang may kagagawan ay si General Ver na siya noong AFP Chief of Staff, uno ng ating sandatang lakas. Ang ibig sabihin daw niyan ay utos ni Marcos, whether totoo o hindi. Oh, hindi. Yes. In the same way na yung mali-maleta na ang mga sinasabi ay si Martin Romualdez na, of course, binablock ni Lacson, binablock ni Erwin Tulfo, binablock pati ng ICI na independent daw, hindi naman pala. Waste of time and resources and money. Oo, yan. Yan ang sinasabi rin ay hindi pwedeng walang kagagawan si Marcos Jr. sapagkat ang naka-front dyan ay si Martin Romualdez. Anyway, Opo. mabalik tayo dun sa ating topic Opo. na doong 2010. Noong una, ang nangunguna ay si Pangulong Erap Estrada. Yes. Diba? In the same way na pinatay si Ninoy, naging presidente si Cory, namatay si Cory naman. At Nag-successor yung... Oh, yeah. ng ating mga kababayan ay nag-shift Sa anak. from Erap to Noynoy. Wala namang balak tumakbo yan eh. Turo. Hindi naman talaga pang presidente si Noynoy. Opo. Kingkoy yan eh. Parang si Marcos Jr. yan na hindi natin alam noon. Ngayon, alam na natin na kingkoy. Very weak. Mahister. Walang alam. Opo. Oo. Anong nangyari sa bansa natin? Nagkandaloko-loko nung panahon. Ni Noynoy Aquino, di ba? Diyan, yung SAF 44. Opo. Nandiyan, yung Denvaxia. O, lahat ng iskandalo. Ang dami Opo. na iskandalo noong time na yun. Nandiyan yung bumili ng mga sasakyan ang PNP mula sa India. Oh, yes. Oo. Ayan, natatandaan ko yan. Toyota ang bilhin, yung Mahindra ang binili. Opo. Yung Mahindra pala, mahina pala. yun. Mahina. Hindi Mahindra. Okay. Mahina. Opo. Oo. Parang bumili ka ng, di ba? Yes. Yung kaldero kay DJ Bombay. Ah, Si, E56. yung, Sorry. yung kahadjero. Opo. At ikaw, hindi mo mabuksan sa ikawali yung handle na sa loob. Aha. At saka yung ventilador na yung katawan ng umiikot. Di ba? Kay DJ Bombay. Ganon. Ng Diyos, bakit wala tayong sound effects ng tawa dyan? Nawala eh. Yung sound effect dito nawala. Oo. Oo, hindi dapat mag-sound effects ka para cute. Anyway, Oo. hindi ba ang kandidato ng Malacanang noon na si Pangulong Arroyo ang presidente pa ay si Gibo Teodoro? Opo. Ano po? Yung Maltese. Maltese. Opo. Si The Maltese Falcon. Ah. Oo. Na ngayon ay DND ulit. DND rin noon. Si Pangulo tuloy, si Secretary Gibo Teodoro. Opo. Lahat ng resources ng gobyerno ay yun, Opo. inilagay Ikaw na lang kaya. kampo Ikaw na ni lang. Gibo Teodoro. So, lahat ng mga gobernador, ang daming congressmen, ang daming mga politiko. Opo. Si Gibo, pati presidente. Mhm. Mga senador. Suportado siya. Ano Opo. nangyari?
kamote. O, di ba? May kasamang ulalo. Ayan. Kami, ulalo. Yung KMU mo, yung paborito mo, yung KMU. Oo. KMU Kasi talaga. hindi acceptable kahit suportado ka ng buong makinarya ng pamahalaan kung hindi ka katanggap-tanggap sa taong bayan, mangangamote ka rin. Malabo, yes. Tama yan. Opo. Kasi Pangulong Erap na lang. Yun ang nangyari noon sa 2010. Kaya yung, Oo. pero attorney, yung expectation nila ngayon ay malabo. Ibig sabihin. Malabo kasi, Opo. ito mo yan ha, ang ugong-ugong sa politika, si Riz Ontiveros daw na 0.01% ay pupunta na. Di ba, ang kanyang grupo, yung Akbayan Chuchuchuchu, Opo. ay hindi maintindihan, di ba? Aha. Pupunta na daw sa Partido Federal na ang namumuno ay si Pangulong Marcos Jr. Opo. So lilipat pala. Kita mo yung ating listahan. Manang Jubes, Yeah. sa'yo. Ayan, nandito Ito, nga. Oo. The following areas are under red warning level. Ay, grabe. Ang haba, Ang haba na listahan natin, attorney. Nandito. Yes. Ikaw ay, kung kasing tangkad mo lamang ako, ay malulunod ka. Lunod na tayo sa impormasyon lang. Hindi, ikaw, hindi ka malulunod, matangkad ka. Ako, malulunod dyan. Ang panghaba, Opo. Grabe yung listahan natin, napakahaba. Bulacan, Pampanga, Batangas. Oo. Metro Cavite, Manila, grabe. yan. Meron pang orange warning. Yeah. Yung orange warning, ibig sabihin, hanggang bewang ninyo. Oo. Ito yan, o hanggang leeg. Aabot hanggang leeg na to. Zambales, yan. Bulacan, Pampanga, dami. Opo. Pati sa Laguna. O ano ba yan? Itong masakit, Saan puro... na kami, ang Rizal ang taas na, Opo, yun nga po eh. Can you imagine? Baras, Cardona, Binangonan, Taytay, Angono. Bago may yellow warning pa. Ito hindi Opo. masyadong baha. Pero baha pa rin. Yes, grabe na. Nueva Ecija, ang dami. Bulacan, Quezon, yan, Batangas, Yes. Laguna. Walang lusot. Yung lugar ng asawa ni Matibag. Aha. Ayan. Doon pala paharin. Yun ang mabigat. Opo. Yung di ba, ito nakakatawa ha. Talagang alam mo, Manang Jubes, ay pina-fact check si Pangulong Marcos Jr. ng kalikasan. Oo Diba, nga. ito Totoo yan. nakakatawa. Naniniwala ako dyan. Ito yung sinasabi ng Pangulo noon sa Araneta. Di ba? Oo. Kailan lamang, di ba? Kailan ba yun? June 26. Tama ba ako? June 26, nag-inspeksyon si Pangulong Marcos dyan sa 482.5 million. Ayan Aha. Ang ating million, mga Yes, kasama. yes. Si Araneta Drainage Improvement Project. Yan. Sabi ni Pangulong Marcos, ito, Tagalogin mo to ha. Ito Opo. sabi, Sige. during the rainy season, Nung panahon ng tagulan, houses are no longer flooded. ang mga bahay ay hindi na babahain. Families who have been affected Ang mga pamilyang apektado for a long time na mahabang panahon no longer need to worry. Sabi ay niya. hindi na dapat mag-alala. Ang ginagaya ko yung tatay hindi yung anak Sabihin niyo, bakit yun? Yung tatay yung ginagaya ko. Ano nangyari sa G. Araneta? Ikaw, nakakasan mo kahapon. Ay, attorney, puro pangako Mahaba. lang yan. Umabot ng pangako. Mataas ang tubig. Napakabaha, napakalalim ng tubig. So, ibig sabihin, Kalalim. ay abot na nga po yung iba sa bewang. Depende sa laki mo. Grabe. Di no? ba? So, ikaw, di ba sabi mo, kahapon nakabota kayo, di ba? Ay, kahapon naman nakakatuwa. Kung kailan ako nagbota, hindi masyadong maulan. Pero noong dumaan ka ng ibang araw, Nung Lunes, doon ako nagulat, nawindang ako. Inabot ako hanggang kalahati ng binti. Yan. grabe. Ganon kalalim. Sa tubig. Opo, sa tubig. Ang pinti mo'y nabasa. Yes po. Lumusong ka sa tubig, ang bewang mo'y nabasa.
Oo. Lumusong ka sa tubig. Ang dibdib mo'y nabasa. Nabasa. Natin ituloy ito. Pero attorney ha, that was my very first time na inabot ako ng ganun na na baha. Doon sa lugar namin sa lugar na yon. EDSA. Along EDSA and of course dito sa may bandang yung MRT station dyan. Alam mo yung kantang yan, ang tawag dyan, di ba nagko-column ka Opo. sa Filipino Mirror? Opo. O di ikaw si Juby Columnista. So yun ang kanta nun, Juby Columnista. Hindi ba yun yun? Yung estudyante tubig. Ang binti niya inabasa. Hindi ba yun yun? Ay baka maging tayo dyan, attorney. Pero Alin? alam mo attorney, nakakatakot yung mga, hindi tayo pwedeng umasa sa report ng gobyerno ngayon. Kasi, Ay, si Pangulong Marcos nga mismo, sinabi niya, ang laki daw ng Drenek. Drenek, ha? Hindi, naalala ko yung kaibigan ng tatay ko, si Manggorio, mabait na tao. ano po? Ang tawag niya sa sabi niya, naku, grabe turne. Sabi niya, papunta ako din Ay, ako yung muntik ng mahulog sa Drenek. Sabi niya, anong Drenek? Yung pala Pala, oo. Oo, pero napakabait na tao, nakakatuwa lang sabi niya. Opo. Nung konsehalan tatay ko, pasok mo naman itong aking si Eddie sa gobyerno. Ito naman ay Jibol. Wow. Oo. Sabi ng tatay ko, anong Jibol? Yung pala eligible. Service eligible. Dulo na lang naalala. Pero attorney, anyway, yeah. Grabe. Diba, niyabang. Anong niyabang ni Pangulo? Sabi mo. Anong Ayun nga sabi nga po, dyan daw sa sa barangay Tatalo ng Quezon City, Oo. ay hindi na daw aabot ng gadibdib na baha. Hindi na raw aabot Bakit daw? Bakit? So marami kasing pagbabagong na paggawa sila. Oo, ano daw pagbabago yun? Ayun nga, yung mga barangay kagaya niyan, sabi nga hindi na daw masyadong kasi sa pagbabasa ko nito, napakahaba attorney, talagang dito pinapakita lamang na puro pangako na hindi natupad. Yun po yung Ngayon, anong petsa lang ng bumaha? Wala pang isang buwan. Wala pa nga isang linggo, attorney. Yun ang masakit. Siguro hindi alam ng Pangulo yan, hindi niya alam. Kasi mga tao niya, puro magagaling magkwento. Yun ang tingin ko, Bago ginagaya pa si Pangulong Digong, nagmumura pa. Hindi naman bagay. Hindi na ho siya, si Pangulong Digong dati, nagmumura siya lang. Ngayon iba na siya na po ang minumura yung ating Pangulo ngayon. Mas nakakalungkot yun, masakit yun. Mas marami nagmumura sa kanya. Yun ang Baha. Opo, dahil sa baha. Mahal pa ang bilihin. Mahal pa ang gasolina. Yun. Lahat po talaga talagang inaccountable siya doon. Alam mo, ang mangyayari sa barangay na yan, pag bumaha, talagang tatalon ka Tatalon ka talaga. Tatalon. Opo. Kasi baha Kasi tatalon ka talaga. Hindi aabutan ka ng baha Pambihira naman buhay ito. Ito po yung katotohanan. Katotohanan nga, attorney, na hindi pwedeng itago. Pinabulaanan sila, hindi ng taong bayan, Opo. Hindi ng oposisyon. Opo. Pinabulaanan sila ng kalikasan. Kalikasan na yan. Oo. Kaya talaga dapat sila, yung sa Malacanang ay tumugon na sa tawag ng kalikasan. Opo, delikado na tayo. Kaya hindi yata maganda yung pagkasabi ko Ano po ba? Tumugon sa tawag ng kalikasan. Iba yata yun Hindi, sa tawag ng Panginoon na huyan, sabi nila. Ang Panginoon. Sabi ko kasi yun, Opo. tinatawag na sila ng kalikasan. Ayun. Pinagbubulaanan na sila ng kalikasan. Sa kabila nung ginagawa, saan natutuon ang pansin ng ating pamahalaan, lalo na yung ombudsman na yan. Ay! Istigahan. Napakarami galit. And present na corruption, anong ginagawa? Ang sinisita yung pagbabiyahe ni Loren Legarda. Opo. At Lian Leviste. Ano bang pakialam ninyo? Etong si Utoy. Yung Deputy Ombudsman na Utoy na kung ano-anong pinagsasabi. Hindi naman yata alam ang pinagsasabi niya. Kung ano-anong sinasabi. May kaso ba? Yun ang tanong ko. Wala pa naman.
Oo. Wala pa naman, pero alam mo actually, attorney, sa aking pagtingin dito sa listahan natin, napakaraming puro bintang na walang ebidensya. Yan. Oo, kaya nga, iniimbestigahan nyo pa lang. Opo. Wala namang kaso, di ba? Mm. Nililink nyo pilit doon sa human trafficking act ninyo sa NBI. Oh. Tapos, Yeah. Mm-mm. may plunder pa kayo na hindi pa naman tapos ang investigasyon. Anong pakialam nyo kung bumiyahe? Kung ano pa sasabihin ninyo? Pumupunta daw sa France, nagsisik ng asylum, kenpoy kayo Ayun ang masakit. Haka kayo, meron pa naman ombudsman. At nakapagsalita ng ombudsman, puro haka-haka. Ba't ganon? Ba't nga ganon? Hindi naman kayo political commentator, pwede kami magbigay ng opinion. Opo. Kayo, mga public officials kayo, dapat ang sinasabi nyo, yung batay lamang sa fact. Hindi Yes. yung haka-haka At Yun. bakit daw biyahe ng biyahe? Pagkala mo, bumiyahe ka rin, sundan mo kung gusto mo. Pero attorney, maraming nagsasabi character assassination ang ginagawa ng gobyerno daw ngayon. Trial by publicity. Opo, sabi po nila. Alam mo, noon yung ating bintang dyan, tayo nagbibintang din sapagkat we are political commentators. Opo. Opinion tayo, op-ed tayo Pero sinasabi lang fake news daw. Wala pong fake news dito dahil opinion to. Yun. Tayo, mga mangmang po yun. Bakit? Hindi nila ma-distinguish between yung straight news. Yung straight news dapat yan ayos. Opo. Ang problema, yung ibang mainstream media, yung straight news nila, hindi straight baluktot, tabingi wala akong kamaan dito na congressman tabingi, may Islam. Eto, fake news na naman. Ano kung kumuha ng 2 months travel authority? Di ba ang right to travel ay nasa saligang batas? Opo. Bago kung ano-anong sasabihin nyo, bakit nag-extension? Anong pakialam mo? Bakit pa pinapakialaman mo? Yun lang. Kung yan ay may whole departure order at tumakas, yan. Opo. Sitahin mo. Wala na ba kayong pinafile na kaso? Although ako, I'm almost sure pa-file nyo yan kasi yung ombudsman ay tuta ng Malacanang at uulit-ulitin ko yan. Paulit-ulit din kasi niyang pinakikita siya ay tuta ng Malacanang. Medyo masakit yun. Masakit yun, attorney. Masakit para sa atin kasi ang ombudsman ay dapat walang political inclination. Yes. Opo. Yang ombudsman ay politiko ang in-appoint mo dyan. Wala kang politikong na-appoint na ombudsman. Umpisahan mo na kay unang ombudsman si Vasquez. Hindi yan. Bago si Desierto. Yes. Si Martinez. Yes. Lahat ng yan ay kinuha either karir o sa hanay ng judiciary. Lalagyan mo ng politiko dyan na pati pa political operative mo. O si Boyeng Remulla, bakit ko nasabing political operative? DOJ secretary mo yan O di ba political appointee ang gabinete. Cabinet ay has to be of the president's bosom confidence. Ibig sabihin, lapit ka sa presidente. Igoy ng presidente, i-appoint mo sa isang independent body. Independent. At pinakikita naman lagi ngayon, independent, di ba? Katulad yan, ginagamit sa character assassination. Ayun. Ang Legarda at Nileviste, yung anak niya. Opo. Pero pag sinasabi kong si Utoy na we need to flag it. Anong flag it? Ipa-flag mo yan, that's a violation of the constitutional right to travel. Sinabi na po sa landmark case ng Arroyo versus Secretary of Justice na absent yata itong si Utoy sa law school doon itinuro. Binago na pala. Hindi pwedeng gambalahin ng ehekutibo ang right to travel. Ba't ipa-flag mo? Ano pa mo? Baka binago na po nila, attorney, yung batas. Hindi, kasi ginagamit nga nila, pinalalabas nila na suspicious. Wala pong suspicious yan. Walang suspicious sa paggamit ng karapatan. Walang presumption na suspicious yan. Kayo lang. Kayo ang may suspicion na malicious kayo, malisyoso kayo.
malicious yung mga pahayag nyo. Opo. Ginamit yung tanggapan ng ombudsman for character assassination. Wala pang kaso, sila na. Di ba? Yun. Para naman kayong, ay, conclusion na. Meron pa silang mas matibay pa kay Superman, etc. Hindi naman at pinipre-judge nyo. Halatang halata tuloy, kaya kita mo yung comments, ha? May lumabas na iniimbestiga ng ombudsman si Tong Gonzales, Aha. si Congressman Angeles, yung Opo. babae. Yes. Ito yung mga comments sa social media, wala nang naniniwala. Sinasabi nila, Wala na. pakitang tao lang yan. Puro maanghang ang salita ng ano, Kayo, wala naman nangyayari. netizen. Yes. Yung kay Villanueva, wala pa rin hanggang ngayon. Opo. Bago, yung dinidemanda nyo, yung dalawang congressman, di ba? Aha. Ang laki-laki, almost 300 million ang alegasyon na ninakaw. Anong dinimanda? Graft lang, bailable. Parang Oh. pagkalaban, plunder. Wala namang public funds involved. Yun lang masakit. Opo. Kita inyong bias. Kaya huwag ka na kayong magpapuwet dyan. Puro kapwitan ang sinasabi nyo. Ang tingin pa rin sa inyo, kahit anong gawin nyo, ay KMU. Ano yung KMU, Ma'am Juby? Kamoting may ulalo. Yun. Ay.